Ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. Sa bawat State of the Nation address, inilalahad ng Pangulo ang kanyang achievements, mga ongoing programs at mga planong gagawin pa ng kanyang administrasyon. Sumasalamin dito ang progreso ng pamahalaan at kung natupad ba ng administrasyon ang mga pangakong binitawan. Ngunit bago pa man magsalita ang Pangulo sa harap ng milyong-milyong Pilipino, tila nauna nang magsalita ang taong bayan. Sa mga resulta ng survey ng Social Weather Station ngayong 2026, higit pa sa bagsak ang markang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumadsad sa -15 ang rating noong Marso, bagamat bahagyang nakabawi sa -7 nitong Hunyo. Indikasyong mas marami ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan sa performance at wala na silang tiwala sa kasalukuyang leader ng bansa. Malaki ang kaibahan nito mula sa performance at trust rating na nakuha ni PBBM noong una siyang maupo sa Malacanang. Ang pagbagsak ng rating ni Pangulong Marcos pinatibay pa ng resulta ng Pulse Asia. Nabigyan ng 35% trust at 36% performance rating si Pangulong Bongbong Marcos. Lumaylay din ito kung ikukumpara sa trust at performance rating ng Pulse Asia na may parehong 80% sa unang taon ng kanyang pamamahala. Tugma rin ito sa resulta ng tugon ng Masa Survey, bagamat nakakuha siya ng 54% trust at 51% satisfaction rating sa huling pagsusuri ng Okta, bumaba pa rin ito kung ikukumpara sa October 2022 survey na may 78% trust at 86% satisfaction. Magkaiba man ang numero, ngunit iisa ang direksyon. Tila kinukulang na si Pangulong Bongbong Marcos batay sa paghusga ng taong bayan. Yan ay sa kabila ng mga pagtiyak ng palasyo na patuloy at hindi humihinto sa pagsusumikap ang Pangulo para sa pag-angat ng mga Pilipino. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Ngayong SONA 2026, muling mag-uulat sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Ibibida niya ang mga natupad ng kanyang administrasyon at muling mangangako sa mga gagawin pa sa natitirang 2 taon. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay kung ang mga programa at planong ito ay maibabalik pa ang tiwala ng publiko sa natitira niyang termino. Para sa SONA 2026, ito po si RH22 Kisas Habson ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.